what's up mga ka-quickie? Magandang hapon sa inyong lahat. So, itutuloy na natin itong paggawa natin ng bearing ng Mio. Binaklas ko last time. Nilinis ko yung preno, kaya pala mahina yung preno dahil yung axle niya is may alog na. So, mapapansin nyo magalaw tong taas baba nito. So, yun yung papalitan natin ngayon. Kasabay na rin nung paglinis ng panggilid. So, papalitan natin bearing. Check din natin kung anong bearing pa yung ibang sira. Kaya hindi siya masyadong malakas ang preno dahil nga may alog, hindi aligned yung hub sa preno. So, yun natapos natin tanggalin tong gulong. So, ito yung papakita ko sa inyo guys. Mapapansin nyo yung maalog yan taas baba. So, babaklasin natin tong transmission para mapalitan natin tong bearing na to. Baklasin naman natin tong panggilid guys. Ayan, natanggalan natin lahat ng bolts. Ayan. Lilinisan din natin to. Palagi ko marami na to. Yan guys, natanggalan natin yung panggilid. So medyo madumi na rin. Pero hindi siya ganun kadumi sa ibang motor. I-drain naman natin yung transmission gear oil. So ito. Lalagyan natin dito tapos tatanggalin natin tong 10mm na bolt. Tanggalin na natin ang buo. May washer to guys. Bali tatanggalin natin tong mga bolt dito. Kasi ito yung maghihiwalay dito sa transmission. Yung kabiyak niya. So may isa dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na 8mm. Guys, bali impakin na natin to. Paluwag lang naman. Hindi lang tayo mag-i-impact kapag pahigpit na. Dahil pwedeng malus thread, masira yung thread ng itong casting na to. Malambot lang yan guys. So tatlo dito guys, magkapareho lang. Ayun nga guys, pare-pareho lang siya ng haba. So hindi kayo malilito. Tapos sa kabila, ikot tayo. Up. Meron pang isa dito sa baba, sa ilalim. Yun, kapareho niya din guys. Bibiyakin na natin guys. Paghihiwalay na natin to. Ito na yung transmission mismo. Tanggalin din natin tong brake adjuster para hindi siya sumama dito pag natanggal. So medyo pupukpukin lang natin to dahil ngayon pa lang mabubuksan to. Tatanggalin na lang natin tong hose. Hop. Ayan guys meron siyang washer dito sa dulo, sa loob. So dito natin ilalagay. Ayan. Ito yung washer dito. Tapos meron siyang gasket na bakal, metal plate. So tanggalin na din natin. Babalik din natin to. Iwasan lang nating mayupi. Ito na yung main gear ng final drive. Ito tanggalin natin. Wala naman siyang washer. Tapos ito yung galing sa mismong CVT. Igutin na lang natin. Wala naman siyang mga washer guys. Yun lang sa labas. Ito na yun. Ayan na yung drive shaft niya. So meron siyang oil seal. Iiwasan yung mapunit yan kahit hindi na kayo magpalit. Matino pa guys. Check natin kung wala pang alog tong mga bearing. So okay pa naman. Ito lang talaga yung may alog guys. Masyado nang maluwag. Check naman natin sa kabila. Ito ang iniisip ko na baka may tama rin. Sana wala. So guys, wala naman tama. Wala siyang alog. Pati ito. Tsaka ito yung sa loob. Ito yung nakapasok doon guys ito. So malinis. So guys, ang nakita kong technique dito para matanggal natin tong oil seal na hindi na sisira. Ito, pupukpukin natin tong bearing papasok para itulak niya na rin to. Kasi ibabalik rin natin yung oil seal. So ganito lang. Dahan-dahan lang guys, kabilaan lang. Kailangan hindi masira yung oil seal dahil yun yung pumipigil para hindi lumabas dito sa may bearing yung langis, yung transmission oil. Dapat pa-criss-cross ang pagpukpok dito para hindi masira yung hub. Ayan na. Natanggal na guys. Ito na yung bearing. Papakita ko sa inyo. May alog talaga to. Ayan na. Kung nakikita nyo sa camera. Huwag na ng alog kaya hindi napantay yung yung preno. Kasi pagbuka ng preno, malayo. Magkalayo. Ang size nito guys, ito. 6222. Para hindi kayo mahirapan guys, genuine ang bilhin nyo. So guys, ito yung binili ko sa Shopee. O, ilalagay ko na yung link. Genuine to guys Pang talaga to, pang Yamaha. Ito walang alog dahil bagong-bago talaga. Babalik na sa tamang clearance yung hub natin. Dadagdagan ko lang ng konting grasa pa, yung high temp. Para mas tumagal yung lifespan niya. Ito na yung oil seal natin, so hindi siya napunit. Diba? Ganun lang yung technique guys, para hindi mapunit yung oil seal, hindi na kayo bibili ng bago kung wala pa namang tagas. Ito yung gamit kong grasa, top 1 na high temp grease. So bubuksan lang natin to.
Rubber seal lang to. Ayan yung grasa niya guys. Oh. Kukunti. Sa isang side na lang. Para mas tumagal yung lifespan ng bearing. Ibalik lang natin tong takip. Lilinisan ko na lang to, tapos ibabalik na natin lahat. Yun guys, na ibalik na natin yung bearing, na ilapat na maayos yan. Dahan-dahan lang talaga dapat para hindi mabasag. Tapos huwag niyong tatamaan yung mismong gitna dahil masisira. So dapat sa sidings lang. Lapat na yan. Ito yung oil seal. Punasan lang natin. Dapat hindi masira to, hindi mapunit. So yung pagbabalik natin, tatry natin na i-press lang ng kamay. Kasi hindi naman kailangan kang sagad to. So ilalapat lang natin. Tapos lagyan na rin natin ng konting grasa pala. Para smooth siya ipasok. Ayan yung gilid lang. Ayan. I-press lang natin. Malambot lang naman guys. I-press mo lang. So dapat pantay. So sa part na to, itutulak ko nito. Itong gilid lang naman. So ayan, okay na siya. Pwede na nating ibalik yung transmission. Tapos make sure na walang dumi to guys. Ito, ibabalik na natin yung transmission. Lagyan lang natin ng grasa ulit. Itong oil seal. Ayan. So, unahin natin to. Lagyan ko rin ng grasa to. So, unahin natin tong ikabit. Itong drive shaft niya. Wala namang ano to guys. Walang harap likod to. So, pwede mong kahit baliktad. Shoot natin dito. Tapos dito. So, next. Itong isang gear niya na to. So, ito naman doon sa dulo. Umiikot na siya. Tapos huwag niyong kakalimutan itong gasket, metal gasket. Pag hindi niyo na ilagay yan, tutuloy yung transmission oil, yung gear oil. Babalik na natin dahil lalapat na yan dyan. Wala na yung alog kanina guys. So, babalik na lang natin yung mga bolts, tapos na tayo. Babalik na sa dating preno nyo, yung malakas na preno dahil wala nang clearance tayo, hindi na maalog. Nga pala guys, huwag niyong kakalimutan maglagay ng gear oil. Hindi ko lang nabanggit kanina. Ilagay natin tong scooter gear oil. Naigpitan ko na lahat yan guys. Linis na lang ng panggilid. So another video na lang siguro yun. Yun lang guys, ride safe kayo.